Yan. Magandang hapon mga kasabong. Ayan, driving po ako. Going po ako sa isang meeting namin, sa isang kooperatiba po ito sa mga sabongero po dito po sa Quezon. Bagong tayong kooperatiba po ito. Samahan po ng mga breeder, actually nandito po yung may ilang kilalang breeder kagaya po ni Jap Gagalak. Yan, kasama po namin yan dito po sa Chaong, Quezon. So malaki po ang Quezon. Mag-share po ako ng konti, lalo na sa mga kliyente namin, mga kliyente ko. Yung pong mga pulet natin, yung mga nakaugalian natin na tinatawag natin pure, kasi pag crosses sadya pong mas mura, kaya po mas mura yung benta namin sa crosses kasi mas ibig sabihin na battle type na sila. Pero yung mga pure, mas mahal po sila, pero hindi naman po actually pure yon. Kasi alam nyo po, kahit ako, in my own opinion, wala na pong pure na manok eh. Okay mga kasabong, kasi sa dami po ng mga breeder, sa dami po na nakabili, US, local, definitely po once in a while kailangan po nilang mag-infuse ng ibang bloodline. Kung sweater to sweater man, o kung line breeding man, mag-line breeding man sila, o mag-inbreeding man sila, definitely, kahit po inbreeding yan, definitely, isa sa mga naging nakahawak po ng linyada na yan, na kung ano man po, ay definitely nakapag-infuse po yan. So, in my own opinion, wala naman pong pure na manok talaga. Pero, every time na bibili tayo, ang tinatanong natin, Sir Mike, magkano po yung crosses? Direktamente, no? Direkto na tinatanong magkano yung crosses. Ibig sabihin, battle cross siya, pwedeng 2-way, 3-way, o 4-way pa. Tapos, Sir Mike, magkano po yung pure? Ayan, ayan po. Pagka po sa akin, ngayon po, ang tamang sagot ko sa kliyente is hindi na po pure. Ang nilalagay ko po sa mga caption, sa mga kausap kong tao, sinasabi ko, hybrid. Instead na pure, rather say hybrid. Ayan po ha. Uumpisahan ko na po ito. Wala pa po masyadong nagsasabing ganyan sa mga ibang breeder na pag magbebenta sila ng pure, sabihin na lang ay hybrid. Ibig sabihin, mas mataas-taas po ang dugo niya. Hybrid siya, mataas-taas na po ang dugo niya. Pwedeng 3/4 po pataas yan, hindi na po 50-50. 3/4, iba pa, may 7-8. Meron din inbred na nag-infuse ng isang beses. So, hindi na siya pure. Kaya pwede pong sabihin na lang natin na, Sir Mike, magkano po ang hybrid? O yan ha, mga kasabong, bagong term po ito na sisimulan ko sa aking mga kliyente at sa mga susunod na mag-inquire. Instead na sabihin natin pure, para hindi po tayo mapahiya, kasi wala naman po talagang pure na manok ngayon. Diyos ko po, lahat ng magagaling na sabongero nakapag-breed na, nakapag-infuse na. Maniwala ka pa bang may pure na manok? Siyempre wala na. Yung iba, dinuloko na lang eh. Pure na manok, walang halong pabo, walang halong itik, walang halong bibe. Pure na manok. Pero yung pag-uusapan yung purity ng isang panlaban na manok, kahit pa nag-inbred siya na nag-inbred, 10 taon siya nag-inbred sa manok niya at hindi siya nag-infuse, ibig sabihin yung manok niya ganito na lang ang paa. Mga kasabong, correct me if I'm wrong ha. Ewan ko na lang, kahit pa sabihin na ng iba, inbreeding sila for 20 years, tapos siniselect nila yung isa o dalawa sa 10 mapipisa, ibig sabihin yun lang yung bilang nung pure niya. Tapos pag nakita mo yung farm niya, ang laki, pinoproduce 1,000. Manuhala ka pa bang pure na pure yun, mga kasabong ha? Ayan, so mga kasabong, ayan ha, kaya na konting ano lang, ayan, ano ko lang, magpatawa lang tayo ng konti at para naman ma-enlighten. Okay mga kasabong, instead na sabihin kong pure, pag nag-i-inquire sa akin o pag nagtatanong kayo, direkto sabihin nyo, Sir, magkano po ba yung hybrid yung bloodline? O hybrid yung sweater, hybrid yung kelso, magkano po yung hybrid yung hatch? Lahat na sabihin nyo hybrid bago yung bloodline, kesa sa sabihin natin pure. Pagka may nag-reply sa inyo pure yung manok niya,
abay, inunahan na po kayo. Naunahan na kayo ng galing niya. Abay, syempre, wala naman pure na manok. Ibig sabihin, naunahan na kayo ng galing niya sa pagmamarket sa manok. Ayan mga kasabong ha. Okay, okay na po. Ay siya mga kasabong, sana po magpanalo kayo kasi itong mga ito po ha, marami po kasi ngayon sa mga nilalabas namin. Nag-sale po ako, nag-big discount po ako sa mga process namin na mga pullets. Kinukross ko po sila sa mga hybrid kong stags na pwede po talagang hybrid. Yun po ang mabenta namin ngayon at murang-mura po. Kung maaabutan pa po kayo, pwede po kayo mag-PM sa page ko o sa page ko na 4 Lines Game Farm o sa mismong Facebook ko na Mike Mendoza. Doon ko na po sasagutin kung ano pa po yung mga linyada na available sa crosses kung meron pa. At yung pong mga class A natin, of course, yan po lagi ang marami. Yung hybrid na pullet, yung po mga hybrid na stags na pinroduce po namin na pwedeng talaga pong pambreeding at pwede rin pong ilaban kasi hybrid po sila. Okay mga kasabong, yan po yung mga class A, class AAA. Ayan mga kasabong ha. So mga kasabong, maraming salamat po. Sana makapag-follow kayo ng konti sa YouTube ko at sa aking page, sa aking Facebook, para po lagi tayong updated sa mga, alam mo na, sa mga available na binibreed natin, sa availability ng binibenta natin. Of course, syempre, yung mga result po ng mga manok. Syempre, yung mga kliyente, pinaka-priority kliyente ko. Ako sa totoo lang, di bali ho ako matalunan, wag lang ang kliyente, kasi ako ho'y matagal na sa sabong at marami na akong experience sa laban. Kahit pa yung pinakamagaling na manok ay natatalo po kapag ka minamalas. Pero ang importante po para sa akin, yung pong nakakabili kong mga sugi, kliyente, ay lamang na lamang po sa panalo. Dahil sila po yung, kumbaga sila po yung bread and butter ng farm. Hindi lang po yung manok natin. Ang mga bread and butter namin sa farm ay yun ding mga patuloy na kumukuha sa amin ng mga manok. Kaya po patuloy kong binibreed tong magagaling na manok. Mga patuloy tayo nag-upgrade, nagde-develop ng mga manok dahil po may mga suki tayong nagpo-provide o lagi pong bumibili. Sila po yung bumubuhay sa farm. So hindi ko po pwede sabihin bread and butter ang manok lang, dahil kung manok lang at wala naman pong kliyente, ibig sabihin wala naman po nabili ng maraming manok sa amin, hindi na rin po kami makakapag-produce ng ganong karaming manok. Okay mga kasabong, yan po, napaka-importante po sa akin ng kliyente, mga kliyente ko na yan, mga suki ko. As much as possible, yung pong iba, kahit po first time sila nabili sa amin, minsan mas magaling pa po ang mga ano nila, sa tingin nila, mas magaling pa sila sa amin. Nire-respeto po namin yon. Pero never po namin idadaw ng isang never ko pong idadaw ng isang kliyente kung alam kong magaling talaga, o kung alam kong nagsisimula pa lang. So lagi ko pong sinishare naman yung mga experience ko inside and outside the pit, sa breeding, sa lahat-lahat. Untimong trabaho ng veterinaryo, hindi naman ako veterinaryo, ako na rin sumasagot minsan, sa totoo lang. Hindi naman din ako gapper, pero minsan nagsishare din naman ako sa mga personal kong nakakausap na kung ano natututunan ko sa mga nagtatari sa mga manok ko. Yan mga kasabong ha. Sabi ko po, kahit po hindi ko linya, kapag ka po may konting knowledge ako, ay sinishare ko na rin po. Ayan mga kasabong, ito malapit na ako sa destination. Maraming salamat po ulit sa panonood. Sana mga kasabong, share nyo lagi yung mga ano ko at mag-follow kayo lagi. Maraming salamat po. Magandang hapon.